Sa update sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, abay muntik na namang magkiskisan ang mga barko ng Pilipinas at China malapit sa Pagasa Island. Alamin na buong detalye mamaya. At sa Middle East naman, tinodas na ng Israel ang isang commander ng IRGC Navy na siya umanong utak sa pagsasara ng Strait of Hormuz, habang isang F-18 Super Hornet naman ng US Air Force ang tinamaan ng Iran gamit ang surface-to-air missiles. Habang abala ang puwersa ng Amerika sa Middle East, ang China naman ay muli na namang nagiging agresibo ang mga kilos nito sa West Philippine Sea dahil habang nagsasagawa ng mga regular at legal na operasyon ang BRP Benguet malapit sa Pagasa Island, abay sinalubong ito ng isang missile frigate ng China PLA Navy. At kasunod niyan, abay nagsagawa na ng isang hindi ligtas at hindi profesional na maniobra ang barko ng China sa pamamagitan ng paglapit at pagdaan sa isang mapanganib na distansya. All back one. Matagumpay na naiwasan ng BRP Benguet ang isang potensyal na banggaan. Nanawagan din ito sa PLA Navy na sumunod sa itinatag na international na patakaran at pamantayan upang maiwasan ang mga insidente sa dagat. Pero tugon ng China ay illegal ang mga pagpapatrolya ng mga barko ng Pilipinas. Habang ibinida naman ni DND Secretary Gibo Teodoro ang pagsisiwalat sa buong mundo ng mga marahas at agresibong aktibidad ng China sa West Philippine Sea dahil sa Transparency Initiative na inilunsad ng Pilipinas. Inihayag ito ng kalihim sa kanyang pagharap sa isinagawang Defense Strategy Forum sa Paris, France. Activities of China in this sphere are well publicized to the world because of the Transparency Initiative in the South China Sea and the West Philippine Sea, which has been entered into by several interested countries, particularly the Philippines. Yet, the People's Republic of China, upon which this award is legally binding, not only continues to ignore it, but is actively waging a campaign of misinformation and disinformation at all levels to nullify. At sa update naman sa patuloy na giyera sa Middle East mga kabayan ay wala pa ring tigil ang mga pag-atake ng Israel at Amerika sa Iran. Sa isang video na kuha ng isang mangingisda sa Persian Gulf, habang kinukuhanan nila ng video ang grupo ng mga dolphin ay bigla na lamang dumaan ng isang F-18 Super Hornet. Sa isa namang kuha ng Iranian ay makikita naman ng isang F-18 na tinamaan ng surface-to-air missiles. Ngunit tila nadaplisan lang ito at nagpatuloy pa rin sa paglipad. Sa isang slow motion ay kitang-kita ang pagdaplis ng missiles sa likurang bahagi ng F-18 at ayon sa CENTCOM ay walang F-18 nito ang bumagsak at lahat ay ligtas na nakalapag sa aircraft carrier nito. Habang palaisipan naman ngayon sa publiko kung ano ang ibig sabihin ng Administrasyong Trump, ito ay matapos mag-post ang White House ng isang pixelated na larawan ni Trump at J.D. Vance. Mayroon din itong segundo lamang na video at ang isa ay mayroong logo ng White House at may pangalan ni Trump na may salitang hindi maintindihan. Pero kapag ni-reverse mo ito ay maririnig ang salitang exciting announcement tomorrow. Habang sa isa pang video ay makikita naman ang POV ng ibabang bahagi ng isang babae at maririnig naman ang salitang "It's launching soon, right?" na tila boses ito ni Layavet. It's launching soon, right? Marami tuloy ang nakaabang dito dahil sa tila isa umano itong babala sa Iran at sa kabila niyan, bukod sa handa na ang puwersang panlupa ng Amerika na lulusob sa Iran, ay sinabi ng Pentagon kagabi na may hinihintay pang karagdagang 10,000 Amerikanong sundalo. Pero ayon sa Iran ay matagal nang handa ang kanilang puwersa at naghihintay lamang ito na lumusob ang mga Amerikano.
Naglabas din ng video ang Iran kung saan ipinakita nito ang isang missiles na dinidikitan ng isang sticker ng Amerikanong sundalo na sugatan at nakakabaong na. Kaya't ngayon ay marami ang nakaabang sa posibleng ground operation ng Amerika sa Iran. Habang naglabas din ng Iran ng isa pang footage na nagpapakita ng maraming missiles habang nasa loob sila ng isang underground. Kaya tingin ng mga war observer ay posibleng ito ay kasalukuyang hinahanap na ng Amerika at Israel, lalo't nakakapaglunsad pa rin ng mga missiles ang Iran. Samantala, inanunsyo naman ni Israeli Defense Minister Katz kahapon na tinodas na umano nila si Alireza Tangsiri, ang pinuno ng IRGC Navy at ang utak sa pagpapasara ng Strait of Hormuz. Kitang winasak ng Israel ang isang gusali kung nasaan ito nanunuluyan. A strike targeted and killed Alireza Tangsiri, the IRGC Navy commander responsible for closing the Strait of Hormuz. I'm told by a senior Israeli official this operation was conducted using both Israeli and American intelligence, and he was alongside senior operational leadership at the time of the strike. Base sa isang org ay mas maraming pasilidad ng Iran ang winasak ng Amerika, habang mas marami namang matataas na opisyal ng Iran ang tinodas naman ng Israel. Sa isang ulat naman ay isang Mossad ang nakauwi na sa Israel matapos nitong makumpleto ang kanila umanong misyon sa loob ng Iran. Nakita naman ang mga fighter jets ng Israel sa himpapawid ng Iran matapos nitong bombahin ang Kermanshah, Nishapur, Hamadan at Ilam. But in the meantime, as I said yesterday, the Department of War will continue negotiating with bombs. Habang nagpaabot naman ng suporta sa Israel ang Uganda at sinabing kung kailangan umano ng Israel ang kanilang puwersa ay agad na magpapadala ang Uganda.